ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Just 6 days before pumunta kami sa Japan, na-aksidente si Mama. We both decided, me and Kuya Victor, yung kapatid ko, kasi dalawa na lang naman kami, we both decided na wag nang ipa-surgery si Mama. Hi, ate! Hello! Miss Kai, tsaka si Joshua. Pinatikim niya sa akin to. Ang sarap maghugas dito, guys, kasi ang init ng tubig. Hi guys. Long time no see. Sobrang tagal nating hindi nagkita-kita as in. Kaya finally, naka-set down na din ako and nahawakan ko na yung camera ko. More than 1 month akong walang vlog. As in, to be honest, ang daming mga kaganapan na nangyari. Yung mga last few vlogs na ginawa ko nung last week of November, hindi na siya na-upload. Sobrang out-season na siya, outdated na siya. Dahil busy kami noon. Sobrang daming events, gatherings, ayan. Tapos, ano pa ba, bazaars. Kaya, hindi na rin talaga nakakapag-edit si Jet ng videos. And I really took that opportunity to spend time with my family and focus on the things I am doing apart from vlogging. So, anong gusto nyong mauna? Good news or bad news? Dahil mag-update talaga ako sa inyo. Sakto no, naka-settle down tayo dito habang nag-aantay kami ng boarding. Makipag-checkahan na ako sa inyo. Okay, so, since I've mentioned sa inyo na nag-aantay tayo ng boarding, unahin na natin yung good news. So, nandito kami ngayon sa NAIA Terminal 1. And the good news is, doon tayo mag-New Year sa Japan. So, punta kami ng Tokyo. 3:30 p.m. yung flight namin, and bago mag 9 o'clock makarating na tayo ng Tokyo just in time for New Year's Eve celebration. So kaming tatlo lang ng mga bata, guys, dahil si Jet meron siyang countdown sa EDSA Shangri-La, kaya nauna na kami ng mga kids. So after ng countdown ni Jet sa EDSA Shangri-La, mamayang gabi, madaling araw, doon na siya uuwi sa condo sa BGC. Then he'll get ready dahil ang flight naman niya tomorrow, January 1, is around 10 a.m. Parang mali din yung sinabi ko sa inyo kanina. Parang January 31 yung sinabi ko sa inyo kanina. What I mean is December 31. So, that is the good news, guys. And ito na yung bad news. Ay, bakit ba kailangan na magka-bad news pa? So anyway, dahil sabi ko nga sa inyo, sobrang daming nangyari ngayon December, and one of that is, ang bad news is na-aksidente si Mama. So, nagka-problem kami nung December 26 morning. It was supposed to be alam nyo yon, parang transition after holiday, after my birthday, kasi sa bahay nag-Christmas si Mama, kasi diba alam nyo naman yun, sinusundo ko si Mama, inuwi ko siya sa bahay in time din para makapag-day off yung mga caregiver ko. So sinundo ko si Mama doon sa bahay ng December 24 morning. Tapos, inuwi na namin siya sa bahay. So, yun, nag-celebrate kami. The whole day of 25. Masaya kami lahat. Very energetic. Even si Mama, mas masaya siya kasi nandun yung mga kids, nakakalaro niya. But then, unfortunately, December 26, jumutin na yung isa kong caregiver. Dumating siya ng 6 o'clock. Ang duty kasi niya 6 o'clock. So, since tulog kami doon sa baba, kasama namin si Mama, hindi ko na malaya na nandun na pala siya sa labas ng gate, kumakatok, tumatawag. So, napagbuksan ko siya ng gate around 6:30 na, ganyan. Tapos, pagpasok, nagligpit na kami ni Skyler nung mga pinagtulugan namin. Tapos, umakyat na kami doon sa room. Doon namin tinuloy yung tulog namin ni Sky since meron nang magbabantay kay Mama. Meron akong caregiver na titingin sa kanya. So, ito na nga ang nangyari.
Ay, wala namang may kasalanan, wala naman ding may gusto, pero really accidents happen. And 'di ba, talagang minsan di natin masasabi talaga hangga't nangyari na talaga. So, the next thing I know is bumaba ako sa baba and naririnig ko si mama, aray na siya ng aray, daing na siya ng daing. And yun, surprisingly and unfortunately, sinabi sa akin ng caregiver na napahiga nga daw si mama sa floor. So from lounge, bumaba siya, sumabit yung kumot doon sa paa niya, and yun, nadulas siya or natalisod siya or nadapa siya. Hindi na rin talaga namin madetalye at malaman kung ano talaga eksakto nangyari. So yun, unfortunately hindi rin talaga nabantayan ng caregiver kasi ano siya si mama nandun sa lounge nakahiga, tapos yung caregiver kong isa is nandoon sa may sofa. So ang sumunod na senaryo is nandun na, nakahiga na si mama sa floor, and nung pina-check namin siya, may fracture, nabalian na siya ng buto dito sa may left femoral neck. So guys, yun, agad-agad namin talaga siyang inasikaso dahil nga alam niyo yun, parang 26, 27, 28, 29, 30, 31 in 6 days time. Just 6 days before pumunta kami sa Japan, na aksidente si mama, and everything was very chaotic and overwhelming for me. Agad-agad na akong nag-order ng mga medical supplies, no? Syempre, unang-una, kailangan niyang ma-stabilize. Hindi siya pwedeng tayo ng tayo. Hindi na rin siya makakalakad dahil nga talagang, guys, umangat talaga yung buto niya, nakaganon talaga. So, ayun yung talagang nakapagpa-stress sa akin for the last few days bago kami umalis. But I am so overwhelmed and very thankful naman at the same time dahil naisettle ko si mama bago kami magpunta dito sa airport. So yun, naka-order na ako. Meron na kaming medical bed. 'Di ba? Parang isang iglap, biglang meron na kaming medical bed. Naka-ready na din yung mga supplies niya doon, diaper, pads. Meron din siyang mga pain reliever. So, we both decided, me and Kuya Victor, yung kapatid ko, kasi dalawa na lang naman kami, we both decided na wag nang ipa-surgery si mama. Given her age and her condition, no, yung body niya is hindi na kasing lakas ng body ng adult. So, ang dami ng senaryo na pwedeng mangyari. Iniisip na lang namin is, 'di ba, wag pahirapan si mama, plus mas makasama pa siya ng mas matagal, and also being practical, hindi na rin namin pahihirapan yung mga bulsa namin, 'di ba? Alam niyo 'yun, 'di ba? Pero practicality wise, talagang marami din talagang mag-a-advise and nag-advise sa amin na wag na nga siyang ipa-opera. Dahil unang-una, baka anesthesia pa lang, magka-heart failure na siya. And worse, na mostly nangyayari din naman talaga sa mga elderly na inooperahan is mas napapadali yung buhay nila. I mean, at least based on my own experience, no, dun sa mga nakakausap ko personally, since nangyari yun kay mama, I think 80% of them, 80 to 90% of them nag-advise na wag nang ipa-opera because it's very risky, it's very dangerous, plus kumbaga parang mas mapapabilis yung mas mapapabilis yung ticket niya papunta kay Jesus, parang ganon. So, ang talagang ginawa namin ngayon is pain management, aalagaan din siya ng mabuti, palalakasin yung resistensya niya because hindi rin naman talaga guarantee na hindi na siya gagaling, 'di ba? Wala naman imposible. Lalo na kay Lord, walang imposible. So, for now, talagang worst phase is yung 2 weeks. Yun yung talagang pinakamalala. Very crucial yun, 2 weeks. Yun talaga yung heightened, yung pain na mararamdaman daw niya as advised by the doctor, and yung mga
medical personnel na kilala namin. Like yan, ate ni Jet, nasa medical field. Yung sister-in-law ni Jet, ay sister-in-law ng ate ni Jet, nasa medical field din. Sila kuya, mga friends nila na nasa medical field. So, pare-parehas lang yung in-advise nila sa amin is hindi talaga pwedeng itukod ni mama yung side na yun ng nabalian niya kasi mas lalong lalala. Plus, super sakit talaga. Kaya, yun mga nangyari guys. Wala pa akong pinapakitang mga video sa inyo in vlogs because I will update you pagbalik na namin ng Pilipinas after mag-Japan kasi talagang ginugol ko yung time ko na natitirang time ko dito sa Manila para ihanda yung mga kailangan nila para maging smooth and comfortable yung the next 15 days habang wala ako dito sa Pilipinas is maging comfortable and convenient for mama and my caregivers to manage everything habang wala ako. And syempre physically I have to be present and accommodating to mama kaya pinagluto ko talaga siya. Pinagluto ko siya ng mga ulam para meron silang pagkain for the next almost 2 weeks na wala ako dito sa Manila. Para pagdating ko dun sa Japan, I can spend time with my family and be 100% present physically and mentally sa kanila and emotionally most importantly kasi yun yung naipagkait ko sa kanila after nung Christmas dahil nga doon sa nangyari. Halos araw-araw akong wala sa bahay dahil dami kong inaasikaso right after nung nangyari kay mama. Kaya sabi ko, gusto ko pagpunta natin sa Japan, maibigay ko naman yung quality time ko para sa family ko kasi lalo na itong mga bata. I know, kahit na naiintindihan nila yung sitwasyon is they also deserve my attention and my accommodation as well. Kaya ayun lang guys, napadaldal ako. Talagang ang sarap makipagkwentuhan sa inyo. Gusto ko talaga makipag-catch up sa inyo. It's just that talagang mga circumstances is unpredictable and uncontrollable sometimes. So anyway guys, ayan, mag-aantay na lang kami ng boarding time and I am so excited. We're just so excited to celebrate New Year in Japan, 'di ba? Oh, 'di ba? Are you excited, Cloud? Yeah. Why? Ito sila airplane. Kasi love airplane. Ikaw, Sky. Bineg ko si Mami na bigyan ako ng nails. Sabi niya sige, pero wag yung wag daw yung permanent. Hindi naman siya like permanent, pero like wag yung patagalan, like yung parang stick on nails lang na nail glue. So I have nails. Patingin ng nails mo. Sige, ipa-experience natin sa kanya. Akala niya talaga, ganda-gandahan ka ngayon. Sige. Yay! We just landed here in Tokyo. So, ayan, palabas na kami ng airport. So, ang swerte namin kasi akala ko magbabas kami papunta ng Shinjuku kasi that was the original plan. Pero, nagulat ako kasi nag-message si Kevin. Sinundo niya pala kami dito. So, nag-drive si Kuya papunta dito sa airport para pick upin tayo. So, we have to look for the bus stop number 10. Yan, dito tayo. Dito tayo. Bus stop number 10. Tapos, nandun siya sa adjacent street near bus stop number 10. So, ayan guys. Aray ko, ang lamig. Punta na tayo doon. So excited. 3 luggage. Actually, 4. 3 check-in yung dala namin. Yung isa yung hand carry ni Cloudy. So malalaki yung dala. And ako lang ang naghahatak. Nagbubuhat.
Pero okay lang guys kasi ang lamig dito. hindi nakakapagod, sobrang lamig. So anyway, yeah, we'll be heading muna sa car and I'll be updating you maya-maya kasi medyo mabigat yung luggage, ang hirap pagulungin. Hi, stop over. Stop over kami dito sa gasoline station. Because it's so cold. Na-miss ko yun, ang daming mga vending machine. May drinks, may ice cream, and everything. The land of vending machines. O, diba? Yun yung adventure. Ayun o, mag-ikot ka dyan. Just then. Yay! So, saan na tayo? I'm so overwhelmed. Hingal na hingal ako. Ang saya, lamig. Yay! Nandito na kami. Ate Shella. Hi, ate! Hello! Inumpun kami nila ate. Dito kami mag-New Year sa kanila. Kamusta ka na ate? I'll help, Dali. Help kita. Wow, dito kami mag-New Year sa family niya. Oh, andyan si Masa. Masa! Hi! Tapos yan, sister niya, yung asawa ni Ate Shella. O, diba? Si Christian. O, kamusta ka naman dito, Joshua? Hi! Miho! Hello! Ano ang pangalan, te? Mio. Mio. O yan. Happy New Year, guys. Yes. Yes, Kai. I can't bear it. Oh, wow! Diba? Eat ka. Ayan, kuha ka. Ito, oh. Get ka, takoyaki. Oh. Ayan. Oh my gosh. Hotpot. Ilan, nag-moist. Bunso, pasahan mo na lang ako ng picture ha, para makita ng ano ko ha. Bunso, pasahan mo na lang ako ng picture ha. Ipakita ko sa mag-anak ko. Nandito kayo na Ate Jean. Mga anak natin. Ah! Sarap talaga nito. Ano? Ito. Hello po. Hello! Papayat ako dito. Ano daw gusto niya? Ah, sorry! Sorry! Salamat po. Ay, iskayo. Favorite mo. Ay, ganun. Tinoke. Dami! Okay. Bye. Happy New Year. Sarap nito. So, binigyan ako ni Ate Shella ng drink. Omishu. Ito talaga yung recommended niya. Ang sarap. Hindi, ito gusto ko, te. Ang sarap. Na-miss ko to. The last time we were here, minute din namin si Ate Shella. Kami ni Sky, tsaka si Joshua. Pinatikim niya sa akin to. Gustong gusto ko. Sarap. A few moments later. Ayan, guys. So, ito yung temple nila. And ang haba ng pila. So, talagang magwa-wait ka. And yun, narinig nyo yun. Parang merong mga kinakalimbang, merong mga kinakalansing, meron ding paapoy dun, parang may bonfire something, tapos may tent. So, anyway, yeah, let's just stay here and wait for them. So, ayun, since nagpunta kami dito to celebrate yung New Year nila. So, sila Ate Shella kasi, yung husband niya is Japanese talaga, pure Japanese. So, wala silang mga
fireworks dito. It's just pure gathering with the family, kainan, and ito yung pagpunta sa temple at may ritual silang ginagawa. So, that's how they celebrate New Year here in Japan. I'm not so sure ha, kasi first time ko lang din naman mag-celebrate ng New Year dito and ma-experience ng New Year dito sa Japan. So, ito ay based on my experience lang yung nakikita ko ngayon na ginagawa nila. So, nandun sila nakapila. So, yung lahat ng mga tao dito pupunta sa pinakamalapit na temple dun sa mga lugar nila and they will do the worshiping, I guess, or yung ritual. As a Thanksgiving siguro, 'di ba? Tayo diyan sa Pilipinas, we celebrate New Year by lighting fireworks, no, kainan, sama-sama yung pamilya, ganyan. Tapos maiingay na music, kasiyahan. So sila dito very solemn and very quiet, 'di ba? Ganyan celebration nila. Peaceful, oh. Wala nga fireworks dito, oh. Happy New Year, Cloudy! So, yan. Dito lang muna kami sa gilid. Kasi I told Ate Shela na devout Catholic kami. So, bilang Catholic, syempre, we respect din naman kung ano yung religion nila and kung ano yung tradition nila. So, dito na lang kami sa gilid. Bilang hindi naman din kami doon. Kumbaga, hindi naman kami gagawa nung ginagawa nila. Daming pagkain, ate. Ikaw nagluto ng mga te. Sabi ko, saan kaya inihaw yung yung hipon? Ang laki. Dito. O di, ikaw nga ang nag-ano. May lasa? Oo, ang sarap. Laki, no? Alimutan mo rin. Kami lang pala Ang sarap maghugas dito, guys, kasi ang init ng tubig. Sabi ko, hugas, nakakagana eh. Pag ganito maghugas, pag ganito tubig, sarap. Sarap maghugas. Tignan nyo, nagsita ko, naghugas na. Naku, hindi naman kami ibang people. Tumawag na si Jet kanina. So, yun. New Year na sa Pilipinas. 1 hour ahead kasi ang Japan. So, yung alauna dito, ang alas 12 lang doon. Eh, mas nauna kami nag-celebrate ng New Year dito. Yeah! Si Ate Shella kasi, guys, relative nila Jen. So, sila, pag nag-usap sila Bisaya. So, ako hindi ako makaintindi, diba? Taga saan nga ang province nyo, ate? Samar Leyte. Yes. Ate, pa-help, tanggalin mo daw jacket niya. Bibigay si Ate Shella sa'yo, Sky. Ayan. Nakawin na kami dito sa bahay. Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig, guys. So, oo nga. Iayos muna natin ang ating things. I just wash my face. Nandito na kami, kakabalik lang namin, and kami ni Cloudy nagbihis na agad kami because we were so sleepy. It's like magti 3 AM na dito, probably just sa Philippines mag 2 AM na. So ayun, Cloud, say goodnight. Makita namin si Daddy tomorrow. Yes, I'm very excited to see Daddy tomorrow. Si Mommy, she's fixing her stuff. And the mats, the clothes she's fixing. Good night, guys. See you tomorrow for our next video. Say Bye! Bye. Mommy, she's fixing her stuff and nagbibihis siya. So, yan. Bye, guys. Good night. See you tomorrow in our next vlog.